Let's watch this. Takot po akong magkamali dahil takot po ako sa husga ng mga tao. Ang kinakatakutan ko po ay ang hindi makapagtapos ng pag-aaral at hindi maging successful sa buhay. Ang kinakatakutan ko ay ang sarili kong dugo dahil nahihimatay ako sa tuwing nakikita ko ito. Ang kinakatakutan ko ay ang magdanas ng pagdurusa at kawalan ng pag-asa sa buhay ng aking mga minamahal. Ang kinakatakutan ko ay yung ma-stranded ka sa pauwi. Tapos, this oras na ng gabi. Yun, nakakatakot yun. Takot po akong magkamali dahil takot po ako sa... Oy! Ay, takot siya magkamali. Impulse. At para tulungan po tayo to overcome and face our fears, mga kada, let's all welcome ang nagbabalik po na si Doc Camille Garcia. Welcome back, Doc! Good morning! So nice to be back. Sobrang thank you. Nagtatawa ako kay Doc Camille kasi habang nagsasalita yung mga kada natin, binibigyan na niya ng diagnosis! Ano yan? Ano yan? Nagre-react. May diagnosis na siya kagad. Ang galing. Bakit nga ba, Doc, meron tayo as people na may likas tayong kinatatakutan? Okay, una-una, no, ang explanation dyan, meron tayong tinatawag sa brain natin na amygdala. And then, that amygdala is considered the seat of emotions. At usually, yung amygdala nito, nag-work lang, it's either you become aggressive or sobrang matatakot ka. Yung sinasabing fight or flight Yes, na impulses, it comes from And there. remember, yung amygdala na yan, parang protector na rin. Kasi ikaw sila magsasabi na, uy, ano yan ha, magkakos ng, delikado yan. So, kailangan iwasan natin. Or, kaya mo yan. So, didiretso kang ganun. So, it's actually very essential for self-preservation, Yes, di ba? importante yun. Kaya lang kasi, syempre, may mga pagkakataon na baka yung amygdala hindi nag-work. Yung iba, parang hindi na nila nakikita yung potential danger. Pero yung iba naman, sobrang nag-work, palaging matatakutin and it will cause mental health issues. Yun yung nakakalungkot doon. Oo, dapat ano lang, sakto lang. Oo. Yung reaction ni amygdala. Pero bakit po medyo sometimes umaabuso na parang irrational na po, unreasonable na po yung mga fears na meron yung mga kada natin? Okay, first, pag sinabi natin na fear, it's a normal emotion. So, lahat pwedeng matakot. Pero kung matakot kayo mismo dun sa kinatatakutan nyo, it becomes irrational and it becomes a mental health issue. Kasi ito, pwede nang i-label na amephobia ka. So, parang ang sinasabi natin, ang phobia is part of the tinatawag natin mga anxiety disorders. Yes. So, as soon as you are labeling it as a phobia, it's not healthy anymore. Yes, and definitely, mental health issue na pag sinabing may phobia ka. Kasi pwede naman na matakot kayo, parang pag nakakita ka ng, ay, takot ako dyan sa ahas, automatic yun. Pero hindi ibig sabihin na picture pa lang ng ahas, takot ka na. Parang ang layo-layo ng ahas, hindi parang may ahas doon or yung nagkakaroon ka ng hallucination na hindi nakakita talaga ako ng ahas. So, parang nag-overthink na. Nag-overthink na. Hindi naman gano'n yung butiki ko. Hindi naman. It's just a little, no. Wag naman sanang ganyan. Ay, mga ganun. Paano po nabubuo yun, Dok? Okay, usually pag yung ganon, syempre, sa katawan natin, meron tayong tinatawag na cortisol. So yung cortisol na yon, once na nag-increase yun, stress na siya. And once yung stress mo, mag-create ng something negative, it's either matatakot ka na. So pag mataas yung level ng stress mo at yung cortisol mo, talagang nag-react doon, ang mangyayari, magiging matatakot ka na. So pag natakot ka na, palagi ang response mo sa isang bagay, negative, takot. Is this a chemical imbalance? Not necessarily chemical imbalance, pero may pagkakataon kasi na-heighten yung tinatawag nating cortisol level. So, basically, yung katawan natin, pwede naman yung cortisol level mo mag-react ng positively. Parang sinabi mo ganito, mataas yung cortisol level mo dahil kasi na-stress ka dun sa reaction na ikakasal ka na. So, ang reaction mo, pag kinasal ka, masaya. Pero yung iba, hindi masaya kasi natatakot na, ay, gastos yan, ay, So, pag yung ganun yung magiging reaction mo, iba na siya. May factor po, Doc, ang environment. Basically, kasama doon. Dahil kasi kumisan yung iba, di ba, na-i-influence sila na sinabi, hindi, pag sinabing ganito, lahat matatakot na eh. Ganon. Just the same, kahit na pag nanalo ka sa isang lottery, di ba, yung iba masaya dahil kasi yayaman ka. Pero yung iba, ang iisipin, mangungutang yung kapitbahay natin, marami tayong kamag-anak na pupunta dito. Naku, paano na yan? Baka susugurin tayo. O, di ba? Yung irrational na yung naiisip mo. And to think na positive yung nangyari. So, it doesn't have to come from like
some kind of trauma in the past, Doc? Pag sa trauma na yan yung possibility na kung naging biktima ka ng abuse, kung naging biktima ka na, alam mo, simple lang, isa. Pag meron isang bata, tapos matulog ka, tapos and then you said na, pag hindi ka natulog, huhulihin ka ng Bombay, ng pulis, or kung sino. So, pag paulit-ulit mo yun, every time na makakita yung bata ng pulis, takot na. So, pumasok na sa isipan niya yun eh. So, mahirap tanggalin yun. Unless talaga sasabihin mo, hindi totoo yung sinabi. Pero, paano mo sasabihin na hindi totoo? Ba't mo sinabi bilang magulang? Ba't doon nagsa-start ang fear natin. Kasi natututunan natin matakot sa ilang bagay nung bata tayo. Kasi may narinig ako kanina, Doc, nung nag-research ako about this. Sabi nila, nung bata tayo, wala naman talaga tayong kinatatakutan. Yes. We learned yon na matakot sa mga bagay na to. Yung mga tao sa paligid natin. Tinakot tayo. Pero ito, Doc, yung toilet ni Rita Ora, ano sa tingin mo ang pinagmulan nun? Okay. Wala namang nangyari siguro sa kanya once upon a time na hinigop siya ng toilet. Becca, sure. Kasi di ba meron tayo, alam niyo yung mga sinasabi, mga stages ni kagaya ng napaka-Freudian. When you talk of Freud, di ba, pag sinabi mong gano'n, una-una yung stage na talagang oral stage. So kung deprived ka, ang tendency, may cravings ka. Paano kung wala? Parang pag sinabi, pag kumain ka ng candy, mabubulok lahat yung ipin mo, matatanggal lahat yung ipin mo. Imagine mo, yung palang trinitretan mo na yung bata sa ganon. Anal stage. Pag hindi ka mag-poop ng tama, ganito. So probably, yun doon nag-umpisa. Doon nag-start. So parang siya, takot na siya na baka mamaya, pag hindi na-satisfy yung nanay ko na pag-uupo ako sa toilet seat, ganito ang mangyayari sa akin. Higupin siya ng toilet. Yes. Be careful with the words. Yung playing of words natin, kumisan nakakatakot dahil kasi baka mamaya pumasok sa isipan ng bata yon. Alam na nila na, ay, pag ganun, pag madilim ganito, meron talagang mumu. Di ba? Yan ang sinasabi. Hindi talaga natin alam minsan yung impact ng mga sinasabi natin. Yes. Baka mamaya, panghabang buhay na nilang... Nakatatak na pala. Di ba? Mahirap nang burahin yung kaya mga kumisan talagang, kaya sinasabi, it's an irrational thing na parang paano nagkaganon? Toilet lang magkakaroon ka na ng takot. Sa ibang tao, mababaw siya na fear, pero hindi natin alam kung ano kasing pinagdaanan. Yes, yung dynamics nun. Meron pa nga yung dry paper kanina binanggit natin. Yung sound. Sa sound naman siya natatakot. Probably nung bata, ganyan ang ginagamit na pamalo sa kanya. So pag naririnig niya yung sound. So, Doc, ano ba ang mga paraan kung paano natin marirelieve ang ating sarili ng mga irrational fears na ito? Pwede pa ba itong burahin para hindi natin to dalhin habang buhay? Okay, first and foremost, kagaya ng pag sinasabi natin when you talk of anxiety and depression, you have to acknowledge the fact na meron tayong kinatatakutan. Okay, once na nalaman na natin kinatatakutan to, kaya ba natin i-face yung fear na yon? Ngayon, kung hindi, kailangan natin ng support system. Like, di ba yung iba, kahit halimbawa pag sinabi, mag-dive ka sa water na gano'n, pag ikaw lang mag-isa, hindi mo kaya. Pero pag may kasama ka, pwede. So, i-desensitize mo rin. O meron naman yung iba, tinatawag talaga na talagang sobrang flooding nung ganito na puro tubig, ihagisan ka ng tubig hanggang sa ma-expose ka tapos. Pareho bang tama yun? Merong mga ganun talaga. May mga ganun para exposure therapy, aversion therapy, or mga ganun. Hindi, actually, iba hindi. Talaga? Oo. Talagang extreme exposure ang ginagawa. So, Doc, ako, like sabi nga natin, it's a learned thing, di ba? To have fear. I don't know kung bakit ako natuto maging takot sa heights. And I think that's a very common fear from everybody, right? I don't know if somebody can relate to me. Pero dati talaga, aakyat talaga ako. I don't care. Ngayon, pag may mga scenes, habang tumatanda ka, mas marami yung fears. Hindi na ako kaya umakyat. So, talaga tingin talaga, uy, parang something's gonna happen. Bakit po nade-develop natin lalo ang isang fear na wala dati? Okay, depende yan siguro sa henerasyon natin. Kasi merong time na, halimbawa kagaya kung umpisahan natin yung mga silent generation, yung mga pinanganak ng
pre-war. Ang tendency sila, takot sila na talagang alam nila na pag wala silang pera kasi panahon ng gera, wala, ganito nangyari sa kanila. Just the same na nung panahon na kailangan matapang ka para makasurvive ka. Pero as you grow older, ang iniisip mo, naku, pag ginawa ko matapang ako, mamamatay ako kaagad. So, sobrang pag-iingat ko. And sometimes that yung pagiging careful mo, ang tendency, iisip ka ng paraan na sobrang careful hanggang sa isipin mo, ay hindi, nakakatakot ito, hindi ko na kaya. Parang yung sinasabi ko sa kanila minsan, na-survive na ako ng cancer, ayoko na gumawa ng mga extreme sports. Diba, remember? Totoo yun. Maybe that's the reason. Yeah, ganun. Kasi lalo na if you were able to experience na bata ka pa lang, nagkaroon ka ng ganitong klaseng sakit, gagawa ka ng paraan na to survive Hindi So mo, that's why. Yeah. Yung iba naman, the Baligtad. opposite of Amiga. Yes. Parang all the more they will do all sorts of things. Parang after having a brush with death, di ba? Kasi parang second lease on life, I should do everything that Nagiging I've ever adventurous. wanted. Naging adventurous. Pero may ganun din ako, na ibang instances. Pero yung iba din, super takot ako sa mga Hindi ibang naman bagay. death-defying. No, hindi naman. Kasi dinefy mo na eh. Identify mo. Once is good. Tama. Diba? So, hindi po ba, ito meron tayong katanungan dito. Katulad mga nanay, meron silang fear of letting their children go. Ayun. Okay, ako ba magkakaroon ba ako ng gano'n? Oh. Hindi pa. Pero Kasi alam mo, babies pa sila. pero sometimes it becomes a point na, syempre, alam mo pag mag-aasawa na, ikaw yung nagkakaroon ng separation anxiety dito na what if kung ako na lang, paano kung wala akong partner, kung yung may ako na lang mag-isa as a parent na nasa selfish bahay. pala yung Meron ganon. Tapos meron, kumisan ganon, nagkakaroon ka ng sense of insecurity, tapos ngayon feeling na magsi-senior na ako, tapos baka mamaya feeling ko wala na akong silbi sa mga anak ko, yung mga ganon. So sometimes yung mga ganon, it can no longer mean na talagang takot. It is more leading to depression or yung anxiety. Ano pa? Mga tanong, girls, mga kada, meron po ba kayong karagdagang katanungan? Si Kevin, wala kang bang fear? Walang fear. Meron kanina, yung dun sa VTR natin, napareact tayong lahat Fear. Kasi yung fear niya, hindi siya makapag-aral. Oo. At yung fear niya kung ano mangyayari sa kanya sa future. Okay, kung yan ay isang Gen Z, siguro isa yan sa mga talagang fears nila. Yung talagang job security. Dahil kasi iba na rin yung panahon. Tapos alam mo, iba-iba yan I think everyone. Tapos ngayon, Fear naman talaga. Meron naman talagang ganun Dati, kung ikaw baby boomer or kaya Gen X ka, hindi mo iintindihan yung climate change. Ngayon, iniintindi na yung climate change. Iniintindi na ng mga mental health issues ngayon. Unlike before, pag tinanong mo, ay, ADHD na pala ngayon yun. Samantalang dati, magulong bata lang to. Parang, dati malungkot lang ako, ngayon may depression na. Di ba? Parang yung ganon. So, ikaw din, pero mas maganda siguro dahil kasi sana maintindihan natin yung bagong henerasyon na naiintindihan nila na ito mental health issue, ito kailangan may concern tayo. Dahil kasi ang iniisip natin, protection pa rin sa sarili. Yan ba yung usualing fear ngayon ng ating generation? Siguro ganun yung nangyayari dahil kasi iba, mas mabilis, mas fast-paced ang mga Gen Z. And then siguro doon nagkakaroon ng hirap na yung mas lower na generation, hindi nila maintindihan bakit ganito na ang mga, pag sinabing baby boomer, sasabihin na, uy, 25 years ka na sa trabaho, samantalang yung Gen Z, 2 years lang lipat na ganito kasi gusto may achievement, gano'n. Last, question. Understandable naman yun, Doc. Pero, halimbawa, sa mga kada natin na, ayan, yung daddy ni Amiga, pupunta ng elevator, tapos nakikita mo, visibly, nagpapanik na, nagsusweat na. What can you advise our kadas who are, every day, they have to go through this kind of irrational fear? Okay, first. On the spot. On the spot, automatic, pag alam mo na mayroon kang panic attacks na ganyan, one thing, you have to practice breathing exercises. So, alam mo, kailangan kung paano yung tinatawag na 6, 7, 8. 6 inhale, 7 stop, tapos 8 exhale na dahan-dahan. 6 inhale, 7 count stop, and then 8 dahan-dahan na dahan-dahan na exhale. I'm writing it down. 6, 7, 8. Ayan, yun yung pinakamadali. Second, pag sa tingin mo na talagang hindi mo kaya yon, at least palagi kang may paper bag, tapos inhale, exhale ka lang dun sa Para hindi po mag-hyperventilate. Yes. Tapos ngayon,
sana kung talagang mahilig kayo, alam ko, maraming mahilig sa caffeine. So it's either a soda or caffeine yan. Hindi ko sinabing laklakin nyo, sip. Sip lang po. Dahil that kasi, helps? because magdadilate yung yung airway, yung air passages. So, lalaki siyang ganun. Yung makakahinga ka, hindi sinabi magko-constrict. Kasi ang caffeine, nakakaluwag ng yun. Kaya, sip lang hindi yung Sip lang. Kasi if you laklakin nyo naman yan, lalo kayo nervyusin, di ba? Kaya sinabi, sip. Oo, sip lang po. Kasi di ba iba, pag nasa elevator, may dala-dalang mga coffee, mga ganun. So, pag alam mo medyo panic, sip. O, kaya amuyin nyo muna po yung kape nyo bago kayo mag-sip. Nakakatulong yun. O yan, may lunas. Dapat lagi kayo may baong kape. May mga coping mechanisms, di ba? na Aside pwedeng from gawin. that, ano pang pwede? Hindi, meron naman. Kung ayaw mo ng kape, meron siya. Chamomile tea can be very relaxing. O kaya yung mga yung mga inhalants. white flower, ganyan. Pwede yun. Brand name. Ano po yung ano po ba yung mga essential oils na pwede? Okay, pwede lavender para to keep you calm. Tapos yung mga tinatawag natin na chamomile tea, yan, pwede yan. Pero siguro kung wala, alam niyo naman ng green tea is one thing na napaka-anti-anxiety yan. Anti-anxiety tea ang green tea. So yan, nakakatulong talaga yan. And then kung sabihin mo sa mga pagkain naman, alam niyo yung mga tinatawag nating fermented foods. Hindi ko sinasabing panisa, fermented like kimchi, atsara, mga ganon. Yan ang nakaka-lessen ng anxiety. Kombucha, Ay, mga ganon. rice. Yan. Okay. Nakakatulong talaga yan para ma-lessen yung anxiety mo, para yung mas relax ka. Ngayon, if you want na tayo dito, mahilig tayo, hindi katulad na ibang mga bansa, yung ulo ng isda, yung collagen, yung parang malambot na part din sa ulo ng isda, yun, nakakatulong talaga yan. Kasi it is rich in omega fatty acid. Nice. Makakaganda pa. Yes. Alam na. Mabili ng isda. Alam mo, Ulo ng isda. nakarami ba ang collagen? Kinain lahat ng ulo. O kaya, Doc, baka meron po kayong mga contact details na pwedeng i-announce sa ating mga Okay, kada. meron kaming FB page. Ito yung The Clinic of the Holy Spirit. Alam ko naman na pagdating sa psychology and psychiatry, ang mga tao medyo takot pa rin na makipag-usap na face-to-face sa amin. So at least you can send your mga inquiries dito sa The Clinic of the Holy Spirit. And then, yung lugar namin is located sa number 4 Los Angeles Street, Cubao, para kung sakasakali for consultation and possible management. From anger management to anxiety to depression, probably we can help you. Okay, maraming salamat. Thank you so much, Camille, for coming back. Sana ay lagi ka namin maasahan kapag meron kami mga katanungan. Thank you for sharing this morning. At mga kada, kapag pumindot na po si fear, huwag pangunahan ng takot. Dahil always remember na your largest fear carries your greatest growth. Yes! Diba? Check, check, check! Net 25, this is Pia Guanyamago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!